Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So ang malaking katanungan ngayon mga kababayan, after na maglabas ng hold departure order laban kay dating Senate President Chis Escudero, nasaan na niya yung mga kaso? Bakit parang tumigil na? O ano? No, ito yung tanong ngayon, nasaan ang kaso para kay Quezon? Tama, mga kababayan. Nasaan yung mga kaso kay Quezon? Yung Sandigan Bayan, nagpalabas na ng PHDO laban kay Escudero at saka kay Maynard Ngo, yung middleman na ginamit sa kickback over their alleged involvement in the flood control scandal. Isinabit mga kababayan sila sa investigation ng Senate Blue Ribbon Committee sa testimony ni dating Yusek Roberto Bernardo na he personally delivered 20% of about 800 million worth of flood control project sa Valenzuela tungo allegedly on behalf of Escudero. Yan ang pinag-ugatan mga kababayan. Pero ang tanong ngayon, anong pitsa na? Nasaan na ngayon yung mga kaso laban kay Quezon? O di ba, mga kababayan? Asan ang kaso para kay Quezon? Yun ang malaking tanong mga kababayan ngayon. Kasi po mga kababayan, sa mga aligasyon ng plunder, graft at bribery, isang tanong ngayon ang bumabagabag sa ating mga mamamayang Pilipino. Nasaan na yung hostisya? Tama, nasaan ang hostisya? Inaglabas nga mga kababayan ng precautionary hold departure order laban kay Chis Escudero pagkatapos kay Maynard Ngo. Pero lumipas yung ilang araw na mga kababayan, tila tumahimik yung usapin. Walang kasunod na konkretong aksyon. Wala po ngayong malinaw na progreso. At siyempre higit sa lahat, pag ganyan, walang pananagutan na nangyayari. Sa isang bansang may sinasabing rule of law, bakit mga kababayan tila may mga kasong mabilis umusad? Habang yung iba parang pinapatulog na lang. Hindi fortuit talaga niya Mr. Maravillas. Pag si Chis Escudero hindi fortuit, may ibang meaning ang fortuit. Di ba? Yan ang problema mga kababayan. Pag sangkot si Chis Escudero, walang fortuit. Iba yung meaning. Sa iba may fortuit. So ang tanong ngayon, ito ba ay simpleng proseso o malinaw na halimbawa mga kababayan na pinipili lang ang hustisya? Ano tingin ninyo mga kababayan? Ayan yung balita. Maybe HDO pero parang hanggang ngayon, doon lang mga kababayan. Noong April 27, 2026, naglabas ang Sandigan Bayan 6th Division ng utos na nagbabawal kay Chis Escudero at sa negosyanteng si Maynard Ngo na umalis ng bansa. Ang PHDO ay inilabas habang sinasagawa ang investigasyon sa mga reklamo ng plunder, graft at indirect bribery. Issue sa asset freeze. So bagamat mayroon ng travel ban, wala pang inilabas na formal na asset freeze order laban kay Escudero mula sa Court of Appeals. Sa kabilang banda, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na na-freeze na ang mga ari-arian ni dating Speaker Martin Romualdez na kasama na rin sa investigasyon. Alleged flood control kickbacks. Nagugat ito sa mga kaso sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo noong September 2025. Ayon kay Bernardo,
Nagati daw siya ng humigit kumulang 160 million pesos or 20% cut kay Maynard Ngo para umano kay Chis Escudero mula sa mga infrastructure projects. Yung status ng investigasyon kasalukuyang nasa yugto pa rin ng case build-up ang Office of the Ombudsman matapos itong irekomenda ng Independent Commission on Infrastructure. So yun pa ang yun po yung facts of the story. So kung may sapat na basihan para pigilin ang isang senador na umalis ng bansa, pero bakit parang kulang yung urgency pagdating sa pag-freeze ng mga assets? Tama, pero kay Martin mabilis, freeze agad. Di ba kaduda-duda mga kababayan? So ang HDO mga kababayan ay indikasyon na seryoso yung kaso. Ngunit kung doon lang po titigil, nagigisang simbolo ng half-measure justice. Parang may aksyon pero walang tunay na epekto mga kababayan. So lumalabas may double standard dito. Kasi bakit may nauna at may naiiwan? Tama po? Selective justice o pinipiling hustisya. Nagmumukhang hindi patas mga kababayan. Kapag ang ibang sangkot, tulad po ni dating Speaker Martin Romualdez, ay mabilis na napifreeze yung mga assets. Habang yung iba naman ay parang scot-free. Walang galaw sa kanilang yaman. So lumilika po ito ng impresyon na may double standard talaga. Depende sa impluensya ng isang politiko. So ang bagal ng hustisya mga kababayan ay hindi neutral. Ito'y pagpabor. So ang kawalan mga kababayan ng development matapos na ipalabas ang HDO, nagpapahina siya ng tiwala ng ating mga mamamayan sa legal system natin. Kapag natatagalan po yung kaso, nabibigyan ng pagkakataon yung mga akusado na itago po yung mga ebidensya o ilipat ang kanilang mga ari-arian. So sa mga kasong may kinalaman po sa influence sa pera at impluensya, bawat araw po na walang aksyon ay isang opportunity para ilipat nila yung kanilang mga assets, para burahin ang trail, para impluensyahan po yung proseso. Malamang ganon ang intensyon. Kaya po yung tanong ngayon, delay lang ba ito o talagang calculated na ibinibigay na breathing space? Ano sa tingin ninyo mga kababayan? So napakasakit mga kababayan na marinig ng ating mga mamamayang Filipino ang bilyon-bilyong pera ng bayan na punta sa kickback. Tulad na nangyari sa mga flood control, habang ang mga sangkot ay nananatiling malaya at siyempre tinatamasa yung kanilang yaman. Ang bawat piso mga kababayan na nawawala sa korupsyon ay malinaw na serbisyong ninanakaw mula sa ating mga mahihirap. Ang 160 milyong pesos na sinabing cut ay silid-aralan na hindi na itayo. Ospital na kulang sa gamot. Flood control na hindi gumagana. Sa madaling salita mga kababayan, yung korupsyon ay hindi lang pagnanakaw. Direkta po siyang pinsala sa buhay ng ating mga mamamayang Pilipino. So bilang isang mataas na opisyal ng gobyerno, inaasahan po ang mataas na antas ng integridad kay Chis Escudero, dating Senate President at incumbent Senator. Ang pag-iwas o pananahimik sa gitna ng mga mabibigat na testimonya tulad ng mula kay Yusek Bernardo ay tila mga kababayan pagbabaliwala sa pananagutan sa taong bayan. Sa ganitong antas ng aligasyon, hindi po sapat ang katahimikan. Dahil ang hindi pagsagot mga kababayan sa mata ng publiko ay nagiging bahagi po ito ng problema. So ito ang dahilan mga kababayan kung bakit kritikal ang agarang pag-aksyon. Kasi po habang may posisyon, siyempre may access, may impluensya, may leverage. At kung walang check
ang investigasyon mismo ang maaaring maapektuhan. Si Chis Escudero, mga kababayan, yung tinuturing na kasabwat ni Saldico sa BICAM, kung saan nangyari yung mga insertions at realignments. Siya yung sinasabing arkitekto ng 142 billion na insertion. At direkta siyang itinuro sa korupsyon ni Yosek Bernardo. So bukod sa flood control scandal, mga kababayan, naharap din si Quezon sa isang complaint sa Senado noong October 2025 at mga reklamo sa umano'y malversation ng 352.7 million pesos noong siya ay governor pa ng probinsya ng Sorsogon. So ang hustisya, mga kababayan, dapat na pantay, mabilis at walang kinikilingan. Ano man ang apelyido o posisyon sa gobyerno. So ang pinakang malinaw na tanong ngayon, mga kababayan, kung may sapat na dahilan para pigilan ang isang senador na umalis sa bansa, bakit parang kulang ang lakas para papanagutin siya? Kung may testimonya, bakit walang kaso? Kung may investigasyon, bakit walang galaw? Wala pang progress. At kung may hustisya naman, bakit parang pili lang yung tinatamaan? So kapag ang batas ay mabilis para sa iba, pero mabagal para sa may kapangyarihan, ito po ay malinaw na definition ng hindi patas na hustisya. So sa huli, mga kababayan, ang tanong ng bayan ay simple lang po. Hustisya ba ito o palabas lang? Tama po, mga kababayan?